Gaano ba kakomplikado ang sitwasyon mo ngayon? Gaano ba kakomplikado ang buhay na meron ka? Kung babalikan mo yung nakaraan, maiisip mo ba na, ay, ganito na pala kakomplikado ang buhay ko ngayon? Maiisip mo ba na eto na ang mga pagsubok na kinakaharap mo? Kasi tendency nating mga tao kapag merong inihahain sa atin at merong mga bagay tayong dapat pagdesisyonan, tendency hindi natin nakikita ang future ng desisyon na yon. What will happen in 5 years, in 10 years, in 15 years. So, isang napakagandang kwento ang handog ko sa inyo ngayong araw na ito. At hindi talaga natin siya masustok dahil ang kanyang pangalan ay naka-Chinese characters. So, eto na po. Umpisahan na natin ang ating paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming mga pangyayari sa ating buhay na kung tutuusin, hindi natin maisip dati na pwede parang mangyari. Mga pagsubok, mga pinagdadaanan, at mga sitwasyong kinasangkutan. Dear Mama Mia, hindi naging simple ang kwento ng buhay ko mula pa lang sa simula. Madalas kong tanungin ang sarili ko kung paano nga ba nagsimula ang lahat. Kung paano nga ba ako napadpad sa mundong puno ng komplikasyon. Ako po si Ali. Anak ako ng isang Chinese na negosyante na may-ari ng furniture shop at ng isa sa mga kahera niya. Opo, Mama Mia. Ang pagkatao ko ay bunga ng isang maling desisyon at maling relasyon. Nalaman ng papa ko ang pagbubuntis ng nanay ko. Sa takot niya na may iskandalo dahil may asawa siya at sa posibleng pagkasira ng kanyang pangalan at negosyo, ay sinubukan niya pong bayaran ang nanay ko, Mama Mia. Pera ang inalok niya kapalit ng katahimikan at paglayo ni nanay, syempre kasama ako. Ngunit hindi tinanggap ng nanay ko ang perang iyon. Mas pinili niyang panghawakan ng dignidad niya kahit alam niyang mahirap ang tatahakin niyang landas. Sa kabila ng tapang niyang iyon, Mama Mia, dumating din sa puntong hindi na niya ako kayang buhayin pa. 2 buwan matapos niya akong ipanganak, iniwanan niya ako sa furniture shop ng papa ko. Hindi dahil ayaw niya sa akin, kundi dahil iyon lamang ang natatanging paraan na nakikita niyang maaaring mas maganda at mas magiging maayos ang buhay ko. Kaya wala nang nagawa ang papa ko sa akin. Ngunit ang kabaitan niyang yun ay laging natatabunan ng pananahimik at kawalan ng lakas ng loob. Mama Mia, bata pa lang ako ay ramdam ko na po ang bigat ng hindi pagiging tanggap sa lipunang iyong ginagalawan. Hindi pagiging tanggap sa mga taong nakakasalamuha mo sa araw-araw. Ang asawa ng papa ko ay wala pong ibang ginawa kundi pahirapan ako sa paraang hindi naman po masyadong lantaran, ngunit sapat upang iparamdam niya sa akin na ako ay isang malaking paalala ng kaniyang sakit at kahihiyan. Lumaki po ako na laging nag-iingat, Mama Mia. Laging tahimik, laging takot na magkamali. Lumaki ako na natatakot sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa pamilya ng papa ko.
Mama Mia, 5 taong gulang ako nung mamatay ang asawa ni Papa. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Para bang biglang gumaan ang hangin sa loob ng bahay. Unti-unting nawawala ang tensyon at unti-unting nararamdaman ko na may karapatan pala akong huminga ng maluwag. Ngunit hindi pa rin naging ganap na madali ang takbo ng buhay ko, Mama Mia. Siyempre, kahit wala nang ang asawa ng aking ama, ay may 3 naman po akong nakakatandang kapatid sa kanya. 2 sa kanila ay hindi ako tanggap, Mama Mia. At ramdam ko yon dahil hindi po sila nagkulang sa pagpaparamdam sa akin na hindi ako katanggap-tanggap sa kanilang pamilya. Hanggang sa paglaki ko, pinaparamdam nila sa akin na hindi ako kabilang sa pamilya nila. Isa lamang ang nagturing sa akin bilang tunay na kapatid, isang atsi na naging kakampi ko sa lahat ng pagkakataon. Lumaki ako na hindi lang isang atsi ang turing ko sa kanya, Mama Mia. Dahil sa lahat ng tao sa bahay na yon, siya lang po ang tumanggap sa akin. Siya lang po ang nagturing sa akin bilang isang tao at hindi bilang isang pagkakamali ng tatay namin. Kaya naman, higit pa sa pagiging magkapatid ang relasyon naming dalawa. Tinuring ko siya bilang natatanging tao na pinakamahalaga sa buhay ko. Siya ang best friend ko, Mama Mia. At siya ang unang taong nagparamdam sa akin na hindi po ako pagkakamali ng mga magulang ko. Na kung nagkamali man ang mga magulang ko ay wala po akong kasalanan sa bagay na yon. Hindi ko po kagustuhan na maging bunga ng mga pagkakamali nila. Mama Mia, hindi man po kami lubos na mayaman gaya ng nakikita natin sa mga pelikula at telebisyon. Masasabi ko namang komportable po ang buhay namin. Mahal ako ng papa ko, alam ko yon. Alam kong mahal niya ako sa paraang alam niya at kaya niya. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng gusto ko, mula sa mga material na bagay hanggang sa magandang edukasyon, na alam kong mahirap kong maabot kung nasa poder ako ng nanay ko. Mama Mia, I'm privileged enough na makapag-aral sa magagandang school. Naranasan ko ang mga luho na hindi po nararanasan ng mga sumusulat sa inyo dito, Mama Mia. Alam ko, nakikinig ako. Kaya alam ko na karamihan po sa mga sumusulat sa inyo ay galing po sa average o mahirap na pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, sa kabila ng lahat ng luho, may bahagi sa aking pagkatao na nakakaramdam na parang palaging may kulang, palaging may puwang. Marahil, Mama Mia, yun ay dahil kahit lumaki ako sa isang komportableng pamumuhay, ay may isang bagay naman na meron ang iba na wala ako. Yun ay ang aking kalayaan. Opo, Mama Mia, marahil ang kulang sa buhay ko ay ang kalayaan kong pumili para sa aking sarili. Pagtungtong ko po ng kolehiyo at sa tamang edad ayon sa paningin ng papa ko, Mama Mia, doon niya pinag-alala sa akin ang obligasyon na kailanman ay hindi ko po hiniling na maging akin. Doon niya pinaalala sa akin na bilang isang anak, hindi ko lang obligasyon na mag-aral ng mabuti, kundi may obligasyon din ako sa pamilyang kinabibilangan ko.
Gusto niya akong ipakasal sa anak ng matalik niyang kaibigan na si Wei. Isang Chinese din, Mama Mia. Para sa kanya, ito ay hindi lamang usapin ng pag-ibig, kundi isang tradisyon at lalong pagbabayad ng utang na loob. Mama Mia, ayon kay Papa, hindi naman daw pag-ibig ang basihan kung bakit ikakasal ang dalawang tao. Para raw itong business transaction na kailangan alam mo na hindi ka malulugi. At ayon sa kanya, malaki raw ang utang na loob ng pamilya namin sa pamilya ni Wei. Dahil ang pamilya ni Wei ay ang tumulong sa mga negosyo namin. Kaya nararapat lamang daw na ibalik namin sa kanila ang pabor na yon sa pamamagitan ng pagpapakasal ko kay Wei. Sa isip niya, Mama Mia, ang Chinese ay para sa Chinese lamang. Kung napanood niyo po ang movie na Mano po, ganun na ganun po ang pag-iisip ng papa ko. At dahil anak lang ako, wala akong karapatang sumuway sa itinakda na niyang kapalaran para sa akin. Mama Mia, lahat ng sinabi ng papa ko, lahat po yun labag sa kalooban ko. Hindi ko gugustuhin na ikulong ang sarili ko sa isang relasyong hindi ko pinili. Hindi ko gugustuhin na ikulong ang sarili ko sa isang kasal na walang nararamdamang pag-ibig. Mama Mia, ayos lang sana kung kahit ako lang ang umiibig kay Wei. Pero wala eh. Hindi ko kailanman nagustuhan si Wei. At lalong hindi ko rin ginusto na ipakasal lamang dahil sa utang na loob ng pamilya ng papa ko sa pamilya nila. At bukod pa doon, Mama Mia, bukod sa hindi ko gusto si Wei, bukod sa ayaw kong makulong sa walang pag-ibig na kasal, may isa pa pong malaking dahilan kung bakit ako tutol na tutol sa pasya ng aking ama. Yun ay dahil may iba na po akong nagugustuhan at matagal na siyang parte ng buhay ko. Itago natin siya sa pangalang Gab, Mama Mia, ang matalik na kaibigan ng Achi ko, yung Achi ko na best friend ko rin. Ang nanay niya ay ang nag-alaga sa Achi ko simula pa bata ito. Kaya naman naging malapit sila sa pamilya namin. Dahil doon, naging bahagi na rin si Gab ng aking kabataan hanggang sa ako ay lumaki na. Madalas po si Gab na nasa bahay namin. Madalas kaming nagkakasama at madalas ko siyang nakikita na parang bahagi na ng araw-araw kong buhay. Bata pa lamang ako, Mama Mia, ay kilala ko na siya. Ngunit noong nagbinata siya at ako naman ay nagdalaga na, doon ko lang napansin ang kakaibang pakiramdam ng puso ko kapag nakikita at nasisilayan ko si Gab. Noong nag-teenager na ako, Mama Mia, dito ko na po napatunayan at naramdaman ang unti-unting pagbabago ng tingin ko para kay Gab. Lalo na nang magtrabaho siya sa isa sa mga negosyo ng pamilya namin. Halos araw-araw ko po siyang nakikita, Mama Mia. Nakikita ko kung gaano siya kasipag, kung gaano siya kabait, at kung gaano siya kakomportable sa amin ng Achi ko. Hindi ko po talaga napigilan ng sarili kong humanga ng tuluyan kay Gab. At dahil sa paghanga ko sa kanya, gumawa ako ng paraan para mas maging malapit pa kaming dalawa ni Gab sa isa't isa. Gaya ng pagiging malapit niya sa Achi ko.
Hindi ito naging mahirap dahil sanay na siyang kasama ang buong pamilya namin. Mas madalas akong sumasama sa kanila ng Achi. Mas madalas akong makipagkwentuhan sa kanya. At mas pinili ko siyang makilala hindi lang bilang isang kaibigan ng aking Achi, kundi bilang isang tao at lalong-lalong bilang isang lalaki. Mama Mia, naging unti-unting natural na lang ang pagiging magaan ng loob namin ni Gab sa isa't isa. Dumating sa point na pareho na kaming komportableng magkwento ng mga tungkol sa personal na bagay ng aming buhay, mga pangarap at mga takot namin. Hindi nagtagal at naramdaman kong mas lumalalim na ang samahan naming dalawa ni Gab. Hindi na lang ito simpleng pagkakaibigan lamang. At dahil ramdam kong hindi na lang ako ang nakakaramdam ng saya, ng kilig, at ng kung anong damdamin para kay Gab, doon ako naglakas loob na aminin sa kanya ang totoo kong damdamin, Mama Mia. Mabigat sa dibdib ang pag-amin na yon dahil alam ko po ang posibleng mangyari. Alam ko po, Mama Mia, na posibleng imagination ko lang ang lahat na may nararamdaman din sa akin si Gab, na posibleng ma-reject niya ako. Pero alam niyo po, kahit mabigat yun sa damdamin, mas mabigat pa rin talaga ang pagtatago ko ng tunay kong nararamdaman para sa kanya. Nang malaman ko na may paghanga rin pala si Gab sa akin, na hindi pala mali ang akala ko, ay mas lalo akong natuwa. Pero kasabay noon, Mama Mia, kasabay noon ay nakaramdam din ako ng takot na unti-unting lumalaki. Alam na kasi ni Gab ang lahat. Siyempre malapit siya sa pamilya namin, kaya alam niyang may plano na ang papa ko para sa akin. At alam din niyang si Wei ang gusto ng papa ko na mapangasawa ko. Alam ni Gab, Mama Mia, na si Wei ang itinakda ng aking ama para sa akin. Sinabi ko kay Gab ang totoo. Sinabi ko na wala akong kahit na anong nararamdaman kay Wei. At hindi ko kailanman ginusto ang planong iyon ni Papa para sa akin. Na wala talaga akong ni katiting na damdamin para sa inchik na yon. Dahil doon ay nagdesisyon kaming dalawa na subukan ang relasyon namin. Subukan namin na magkaroon ng relasyon kahit alam naming mahirap ito. Mama Mia, dahil pareho ang damdamin namin ni Gab sa isa't isa, nagsimula ang relasyon namin na may halong saya at takot. Masaya ako, syempre, dahil minahal din ako ng taong matagal ko nang minamahal. Pero lagi kong dala ang kaba sa dibdib ko. Dahil alam ko po na magagalit ang papa ko. Alam ko po na bawal ito, lalong-lalo na't may itinakda ng lalaki si papa para sa akin. At dahil bawal, hindi namin pwedeng isapubliko ang relasyon naming dalawa ni Gab. Itinago namin ang aming relasyon. Wala akong kalayaang magdesisyon para sa sarili ko, Mama Mia. Lalong-lalo na pagdating sa buhay pag-ibig at pakikipagrelasyon. At sigurado akong uusok talaga ang ilong ng papa ko sa galit kapag nalaman niya ang tungkol sa aming dalawa ni Gab. Kaya naman nag-usap kami ni Gab, panatilihin naming sikreto at lihim muna ang aming relasyon. Naging maingat kami sa aming mga bawat kilos, sa bawat pagkikita at sa bawat oras na magkasama kaming dalawa.
Pero sa kabila ng paglilihim, sa kabila ng pagtatago, sobrang saya ko po sa relasyon ko kay Gab. Ramdam ko ang pagmamahal ni Gab, Mama Mia. At dun ko po unang naranasan ang pakiramdam na may taong pumipili sa akin. Hindi dahil sa tradisyon o utang na loob, kundi dahil yun ang nararamdaman ng puso niya. Unang pagkakataon ko pong naramdaman na mahal akong tunay. Mama Mia, syempre, hindi naman kami magiging successful ni Gab sa pagtatago ng aming relasyon kung walang tumutulong sa amin. At ang atsi ko lang po ang nakakaalam ng tungkol sa sikreto naming relasyon ni Gab. Si Atsi rin ang naging kakampi ko at sandalan sa mga panahong punong-puno ako ng takot sa dibdib. Si Atsi lang ang nakakaintindi sa akin. Siya at si Gab lang din ang nagbibigay ng lakas ng loob sa akin, lalo na kapag pakiramdam kong mali ang ginagawa ko, Mama Mia. Sa totoo lang, Mama Mia, may mga bagay akong hindi nasasabi kay Gab na tanging sa Atsi ko lang po na ilalabas. Lalong-lalo na yung mga bagay na kinikimkim ko sa dibdib ko. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, magugulo at magiging napakakomplikado pala ng buhay ko. Nasa 3 taon na ako noon ng kolehiyo nang mabuntis po ako ni Gab. Sa isang iglap, Mama Mia, para pong gumuho ang mundo ko. Sure, gusto kong magkaroon ng pamilya, nakasama ang taong mahal ko, pero hindi sa pagkakataong yon. At mali talaga ang timing na yon. Kaya naman ang sikretong matagal naming iningatan at itinago ni Gab ay parang isang bomba na bigla na lang sumabog. Wala na kasi akong ibang choice noon, Mama Mia, kundi harapin ang katotohanan. Ano pa bang choice meron ako, nagbunga na nga ito, hindi ba? Alam kong hindi na pwedeng itago pa ang nangyari. At alam kong kahit natatakot ako, kailangan ko nang ipaalam sa papa ko ang katotohanan. At hindi nga ako nagkamali sa inaasahan kong magiging reaksyon niya. Galit na galit ang papa ko. Galit siya dahil hindi pa ako tapos sa pag-aaral ko pero nabuntis na ako. Galit siya dahil sinuway ko ang malinaw niyang patakaran sa pamilya namin na bawal makipagrelasyon sa aming mga trabahador. Pero higit sa lahat, galit na galit siya dahil sa kahihiyang idinulot ko, hindi lamang sa pamilya namin, kundi maging sa pamilya ni Wei. Umaasa ang mga ito na pagkatapos kong makapagtapos ng kolehiyo ay magpapakasal na kaming dalawa ni Wei. Pero sa isang iglap lang ay nasira ang lahat ng plano at kasunduan na yon. Habang pinapagalitan ako ng papa ko, ramdam ko ang bigat ng bawat salitang bumabagsak sa akin. Sa loob ko, Mama Mia, takot na takot ako sa mga susunod na maaaring mangyari. Pero may bahagi rin sa akin na pilit kumakapit sa katotohanang kahit magulo ang lahat, bunga iyon ng pagmamahal na pinili ko. Hindi ng isang obligasyon na ipinilit lamang sa akin. Matapos malaman ng papa ko ang tungkol nga sa pagbubuntis ko at sa relasyon naming dalawa ni Gab, hindi pa doon natapos ang lahat, Mama Mia. Sinubukan niya pa ring ayusin ang sitwasyon sa paraang gusto at alam niya. Mama Mia, pinilit niya akong tanggapin ang ideya na kung handa pa rin daw akong tanggapin ni Wei sa kabila ng kalagayan ko, ay itutuloy at itutuloy pa rin daw ang planong pagpapakasal sa aming dalawa.
Para sa kanya, mas mahalaga pa rin ang pangalan ng pamilya, ang tradisyon, ang pagbabayad ng utang na loob kesa sa nararamdaman ko ng sarili niyang anak. Pero buo ang loob ko noon, Mama Mia. Kahit natatakot, kahit alam kong pwede akong itakwil ng pamilya ko, ay nanindigan ako na ayaw kong magpakasal kay Wei. Hindi ko kayang itali ang sarili ko sa isang lalaking hindi ko mahal. Lalo na sa panahong ang puso ko ay puno ng takot at pagkalito. Dahil sa pagtangging ginawa ko ay lalo pang ngumingit-ngit at lumalala ang galit ng papa ko sa akin. Doon ko nakita kung gaano siya kayang maging mabagsik kapag sinuway ang kagustuhan niya. Isa sa mga unang ginawa niya ay ang tanggalin si Gab at ang nanay nito sa trabaho. Inutusan niya itong lumayo at wag nang magpakita pa sa akin. Wala akong nagawa kundi ang tanggapin yun kahit masakit, Mama Mia. Pakiramdam ko po ay unti-unting binubura ng papa ko si Gab sa buhay ko. At dahil anak lang ako, wala akong karapatan para pigilan siya. Hindi ko man lang nagawang ipagtanggol si Gab ng maayos. Dahil alam kong lalo lang kaming magkakalayo at lalo lang kaming masasaktan kapag sinuway ko ulit ang papa ko. Dahil sa sunod-sunod na nangyayari, Mama Mia, sobra ang lungkot at stress na nararamdaman ko. Araw-araw akong balisa at umiiyak. Hindi na ako kumakain ng maayos. Hindi na rin ako nakakatulog ng maayos sa kakaisip ko kung ano na ba ang kalagayan ng lalaking mahal ko. Hindi ko na namamalayang sa ginagawa ko ay naapektuhan na pala nito ang aking pinagbubuntis. Dumating sa punto na muntik ko nang mawala ang batang nasa sinapupunan ko. Sa mga sandaling yon, naramdaman ko po ang matinding takot. Oo, Mama Mia, aminado ako. Hindi pa po ako handang maging isang ina dahil lang bata-bata ako pa po. Pero ayoko rin namang mawala ang anak ko, ang bunga ng pagmamahalan namin ni Gab. Doon ko napagtanto na kahit gaano kagulo na ang mundo ko, may isang buhay na umaasa sa akin. Naawa sa akin ang atsi ko, Mama Mia. Siya ang naging saksi sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Mula sa galit ng papa namin hanggang sa pagkawala ni Gab sa aking tabi. Dahil doon, gumawa si Achi ng isang desisyong hindi ko kailanman inaasahang gagawin niya. Pinili niyang siya na lang ang magpakasal kay Wei. Ginawa niya yon, Mama Mia, para matakpan ang kahihiyan ng pamilya namin at para matapos na rin ang galit ng papa namin sa akin. Para sa kanya, yun na lang ang paraan para mailigtas niya ako. Kahit alam kong malaking sakripisyo ang ginawa niya, labis ang tuwa ng papa namin sa naging desisyon ng atsi ko. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko rin alam kung bakit hindi ang atsi ko ang unang plinano ni Papa na ipakasal kay Wei. Kung bakit talagang kailangang ako. Pero nung nagpresenta si Achi ay masayang-masaya ang Papa. Para bang nabunutan siya ng tinik. Sa paningin niya, naibalik ang dangal ng pamilya. At natuloy pa rin ang kasal na matagal na niyang pinaplano at matagal na niyang ipinangako sa pamilya ni Wei. Akala ko noon dahil sinagot na ng atsi ko ang aking obligasyon sa pamilya. Akala ko sapat na yon para mapatahimik ang lahat. Lalong-lalo na ang galit ni Papa sa akin. Pero nagkamali ako, Mama Mia. Kahit na ikasal na ang atsi ko at si Wei, hindi pa rin nawala ang galit ng papa ko sa akin. Hindi niya matanggap ang ginawa ko.
Para sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang pakikipagrelasyon ko kay Gab at ang pagbubuntis ko ng hindi pakasal at hindi ayon sa kaniyang kagustuhan. Isang araw, malinaw niyang ipinakita sa akin na wala na akong lugar sa buhay at pamamahay niya. Pinalayas niya ako, Mama Mia, itinakwil bilang anak. Sa isang iglap, nawala sa akin ang buhay na kinalakihan ko at ang pamilyang inakala kong magiging kakampi ko habang buhay. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa kagustuhan ng papa ko, ang umalis sa pamamahay namin. Kahit masakit, kahit parang nadudurog ang pagkatao ko, ay kinailangan kong tanggapin ang desisyon niya. Kahit kakampi ko ang atsi ko, Mama Mia, ay wala rin po siyang nagawa para pigilan iyon. Pareho naming alam kung gaano kahirap suwayin ng papa namin, lalo na kapag buo na talaga ang desisyon niya. Umalis ako ng bahay na ang natatangi kong dala ay sakit sa dibdib, takot at isang sanggol sa sinapupunan ko. Hindi ko alam kung anong kapalarang naghihintay sa akin sa labas ng mundong kinagisnan ko. Mama Mia, nung bata pa kasi ako, lahat po pinoprovide ng ama namin. Pati nga sundo at hatid sa eskwela. Kaya wala talaga akong kaalam-alam sa buhay sa labas ng bahay namin. Matapos akong palayasin ng papa ko, akala ko tuluyan nang mawawala sa akin si Gab. Matagal kaming walang komunikasyon at pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay tuluyan na nga akong nag-iisa. Pero gumawa pa rin ako ng paraan para makausap siya ulit. Sa tulong ng nanay niya, nagkaroon kami ng pagkakataon na muling mag-usap. Doon ko naramdaman na kahit gaano kami pinaglayo ng sitwasyon at ng mga desisyon noon ni Papa, hindi pa rin talaga nawawala ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Dahil wala na rin naman akong mapupuntahan matapos akong itakwil at palayasin ng ama ko, nagdesisyon kami na magsama na lang ni Gab sa bahay ng nanay niya. Hindi po yun madaling desisyon para sa akin. Dahil alam kong malayong malayo ang buhay ni Gab sa buhay na nakasanayan ko, Mama Mia. Pero mas pinili ko ang kasama ang mahal ko kesa sa bumalik sa isang buhay na puno ng takot at kontrol. Unang-una, hindi na rin naman ako tatanggapin ng ama ko. Kaya wala na rin akong ibang mapupuntahan noon. Sa umpisa, Mama Mia, gaya ng karamihan, naging maayos at masaya naman ang pagsasama namin ni Gab. Simple lang ang araw-araw namin pero puno ito ng saya. Dahil magkasama kami at sabay naming hinaharap ang lahat. Malayo ang buhay namin sa dating buhay na nakagisnan ko. Hindi komportable ang buhay ni Gab at ng kaniyang nanay. Walang sobra, Mama Mia. Minsan kulang pa nga eh. May maayos namang trabaho si Gab. Hindi man malaki ang kita niya, ay pinipilit naming pagkasyahin iyon para makaraos kami sa araw-araw. Natuto akong mag-adjust, natuto akong magtiis, at natutong magpasalamat sa kung ano lang ang meron kami. Hindi rin naman naputol ang komunikasyon ko sa atsi ko, Mama Mia. Siya na lang ang natitirang koneksyon ko sa dati kong buhay. Hanggat kaya niya, tinutulungan niya ako kahit papaano dahil maganda naman ang buhay niya kasama si Wei. Malaking bagay na yun para sa amin, lalo na sa mga panahong hirap na hirap kami ni Gab. Dahil kay Atchi, Mama Mia, kahit papaano ay naramdaman ko na hindi pa rin ako tuluyang pinabayaan ng pamilya ko. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw sa bago kong buhay.
Simula noong magsama kami ni Gab, inaamin ko na mahirap na po ang naging takbo ng buhay namin. Si Gab lang ang may trabaho sa amin. Siya ang bumubuhay sa akin, pati na rin sa 3 naming mga anak at pati na rin sa nanay niyang matanda na. Opo, Mama Mia. Sa pagsasama namin ni Gab, lahat iyon ay nagbunga. Mabilis na naging 3 ang anak namin. Mabigat ang responsibilidad na pasan-pasan ni Gab at alam ko yon. At madalas akong naaawa sa kanya. Gusto kong tumulong pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makapaghanap ng trabaho noon. Halos sunod-sunod kasi ang naging pagbubuntis ko hanggang sa naging 3 na nga ang mga anak naming 2. Inuna ko po ang pagiging ina kesa sa lahat. Inaamin ko, Mama Mia. May mga pagkakataon pa rin na namimiss ko at hinahanap-hanap ko ang komportabling buhay na nakasanayan ko noon. Minsan, Mama Mia, bigla na lang po akong mapapaisip kung gaano kasimple ang lahat para sa akin dati. Sa bahay ng papa ko, kahit na ayaw sa akin ng 2 kong nakakatandang kapatid, ay parang prinsesa po ang trato sa akin doon. Wala akong kaalam-alam sa kahit na anong gawaing bahay. Hindi ako marunong maghugas ng plato o maglaba kahit ng sarili kong panloob. Sanay akong may gumagawa ng lahat para sa akin. Sanay din akong nabibili lahat ng kailangan pati na rin mga gusto ko. Mga bagay na noon ay hindi ko man lang iniisip ang halaga dahil madaling ibigay ng papa ko ang pera. Kung noon ay kumpleto ako sa skincare, may regular na appointment sa derma at salon, ngayon ay malayong-malayo na ang lahat ng yun sa buhay ko. Natutunan kong unahin ang gatas ng mga anak ko kesa sa sarili ko. Natutunan kong mas mahalaga ang ulam sa mesa kesa sa mga luho at skincare ko. Simula nang piliin ko ang buhay na kasama si Gab, parang tinalikuran ko na rin ang mga bagay na akala ko noon ay hindi ko kayang mabuhay nang wala. Literal na umikot ng 180 degrees ang mundo ko, Mama Mia. Mula sa isang buhay na puno ng kaginhawaan, napunta ako sa isang buhay na puno ng sakripisyo at pagsusumikap. Pero sa kabila ng lahat ay masaya pa rin naman ako. Para sa akin, ang 3 naming mga anak at ang buhay na binuo ko kasama si Gab ang naging kapalit ng lahat ng mga material na bagay na nawala sa akin. At kahit mahirap, kahit pagod, alam kong pinili ko ang buhay na ito dahil mahal ko ang kasama ko. At dahil dito ko tunay na nararamdaman kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. Isang araw, Mama Mia, parang bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin sa buhay namin. Natanggal sa kanyang pinagtatrabahuan si Gab. At doon nagsimula ang isa na namang pagsubok na hindi ko inakalang kakayanin pa namin. Mula noon napansin ko ang unti-unting pagbabago sa pag-uugali ni Gab. Ang dating mahinahon at mahaba ang pasensyang lalaki ay napalitan na ng isang lalaking laging mainitin ang ulo. Inintindi ko na lang siya. Alam kong malaki ang epekto sa kanya ng pagkawala ng kanyang trabaho. Lalo na't siya lang ang tanging inaasahan ng buong pamilya namin. Mama Mia, araw-araw siya noong lumalabas para maghanap ng trabaho. At araw-araw din siyang umuuwing bigo. Sa bawat pag-uwi niya, ramdam ko ang pagod at inis niya. At madalas ay nadadala niya yon sa loob ng bahay. Kahit mahirap, pinili ko pong unawain siya. Dahil alam kong hindi rin naman niya ginusto ang sitwasyon namin ngayon. Kaya ko pang tiisin ang pagbabago sa ugali ni Gab. Kaya kakayanin ko. Kaya kong intindihin ang pagiging irritable niya
at ang pagiging pagod niya. Pero Mama Mia, mas mahirap tiisin ang realidad ng mga pangangailangan ng mga anak namin sa araw-araw. May mga araw na nag-aalala ako kung saan kami kukuha ng panggastos para sa pagkain, gatas at iba pang pangangailangan ng mga bata. Doon ko naramdaman ang matinding takot na hindi sapat ang pag-unawa at pagmamahal lang. Hindi rin ako sigurado kung makakahanap ako ng maayos na trabaho. Hindi rin naman ako nakapagtapos ng college at wala rin akong experience sa pagtatrabaho. Madalas kong tanungin noon ang sarili ko kung Mama Mia, kung mag-a-apply ako, may tatanggap bang trabaho sa akin? Sa mga panahong yun na nahihirapan kami at walang-wala talaga, ang atsi ko ang lagi kong naging takbuhan. Siya na lang ang natitirang taong pwede kong hinga ng tulong nang hindi po ako hinuhusgahan. Humingi ako ng tulong sa kanya at hindi rin naman siya nagdalawang isip na tulungan ako. Tinulungan niya akong magkaroon ng trabaho at binigyan pa niya ng magandang posisyon sa isang manufacturing company kung saan ay kasosyo ni Wei ang nagmamanage doon. Alam ko Mama Mia na hindi iyon madali para kay Atchi. Lalo na't konektado pa rin ang negosyo kay Wei at sa pamilya namin. Pero kahit na alam niyang mapapagalitan siya ni Papa, kahit alam niyang pwede niyang ikapahamak ang pagtulong sa akin, ay ginawa niya pa rin yun para sa akin at sa mga anak ko. Sinigurado ng Atchi ko na maitatago ang lahat. Kailangan naming panatilihing sikreto ang trabaho ko, lalo na sa papa namin. Alam naming pareho na sa oras na malaman ng papa ko na tinulungan ako ng Atchi ko, ay posible ding itakwil niya si Atchi sa pamilya. Makalaki ang risk na kinuha at hinarap ni Atchi para sa akin. At hindi ko yun makakalimutan Mama Mia. Sa wakas, nung may trabaho na ako, may magagawa na rin ako para sa mga anak ko. Hindi ko alam Mama Mia kung hanggang kailan mananatiling lihim ang lahat. Pero sa mga panahong yun, sapat na sa akin ang pagkakataong binigay ni Atchi para bumangon muli at patunayan sa sarili ko na kaya kong lumaban para sa mga anak ko. Naging maayos ang takbo ng trabaho ko Mama Mia. Kahit mahirap sa loob ko, ay nilunok ko ang pride ko at tinanggap ko ang katotohanan na kailangan kong makatrabaho si Wei paminsan-minsan. Opo Mama Mia, may mga pagkakataon kasi na si Wei ang nagmamanage ng negosyong yon. Ginawa ko yun hindi para sa sarili ko kundi para sa mga anak ko. Wala na akong karapatang mamili kung ano ang komportable para sa akin. Ang mahalaga ay may maibigay akong maayos na buhay sa mga bata. Habang lumilipas ang mga araw, kasabay ng paglaki ng mga anak namin ni Gab ay ang pagdami at paglaki rin ng aming mga gastusin. Hindi lang pagkain at mga bills ang iniintindi ko, pati pag-aaral at araw-araw na pangangailangan nila. Lalo pang naging mabigat ang lahat ng magkasakit ng malubha ang nanay ni Gab. Nadagdagan ng mga gastusin para sa gamutan at mga pangangailangan niya. Sa puntong yun, Mama Mia, halos lahat ng problema sa bahay ay ako na ang nagdadala. Simula nang magkaroon ako ng maayos na trabaho, napansin kong parang hindi na rin nagpupursigi si Gab na maghanap pa ng trabaho niya. Unti-unti ay parang nasasanay na lang siya na nandyan ako at ako ang sumasalo sa lahat ng responsibilidad na dapat ay sa kanya. Mas masakit pa Mama Mia, bukod sa pagkawala ng trabaho, ay nagkaroon pa siya ng bisyo sa alak. Si Gab na minahal ko noon, ang Gab na masipag at responsable ay unti-unting naglaho. Para bang ibang tao na ang kaharap ko araw-araw. Para bang
ibang tao na ang katabi ko sa kama gabi-gabi. At dahil doon, hindi ko po maiwasang mapagod. Physical, emotional, at mental exhaustion. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng lahat ng daladala ko. Ako ang nagtatrabaho, Mama Mia. Bukod pa doon, ako pa rin ang nag-aasikaso ng mga bata. Ako ang nag-aalaga o nag-aalala sa mga gastusin. At ako rin ang nag-aalaga sa nanay ni Wei kapag kailangan. At dahil doon, Mama Mia, naging iritable ako. Madalas na rin kaming mag-away ni Gab. Kapag pareho kaming pagod at mainit ang ulo, mabilis na lang na sumiklab ang aming mga galit. Isang beses, sa gitna ng isang matinding away, hindi ko napigilan ng sarili ko. Naisumbat ko sa kanya ang lahat. Nasabi ko ang pagpili ko sa kanya, ang pagtalikod ko sa dati kong buhay at ang lahat ng isinakripisyo ko dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Pagkatapos ko siyang masumbatan ng mga bagay na yon, ay ramdam kong may nagbago. Unti-unting nararamdaman ko ang panlalamig niya sa akin. Madalas na siyang umaalis ng bahay at hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Umuuwi siya na parang wala lang. Parang wala siyang responsibilidad na naghihintay sa kanya. Halos wala na rin siyang pakialam sa mga anak namin. Doon ako mas lalong nahirapan, Mama Mia. Kailangan kong pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa mga bata ng mag-isa. Dahil sa dami at bigat ng mga problema na dala-dala ko sa araw-araw, hindi ko na namamalayang naaapektuhan na pala pati ang trabaho ko. Madalas na akong magkamali. May mga reports na kailangan pang ulit-ulitin. At may mga bagay na dati ay kaya ko namang tapusin ng maayos, pero ngayon ay palagi na lang may sablay. Pilit kong inaayos ang sarili ko sa opisina, pero kahit anong gawin ko, dala-dala ko pa rin ang bigat ng buhay ko sa bahay. Isang araw, Mama Mia, pinatawag ako ni Wei sa opisina niya. Kinakabahan ako. Sa isip ko siguradong papagalitan niya ako. Sanay ako sa ideya na ganito siya. Mayabang at mataas ang tingin sa kanyang sarili, base na rin sa mga alaala ko nung una naming pagkakakilala sa isa't isa. Para sa akin noon, siyang simbolo ng buhay na ayaw kong piliin. Kaya habang papunta ako sa opisina niya, inihanda ko na ang loob ko sa mga masasakit niyang salita. Pero mali ako, Mama Mia, kasi sa halip na galit, mahinahon niya akong kinausap. Walang sigaw, walang paninisi. Napansin daw niya na naaapektuhan na ang trabaho ko at gusto niyang malaman kung ano ang mga pinagdadaanan ko. Sinabi niya na mas maiintindihan niya kung magsasabi ako ng totoo at handa naman daw siyang makinig. Doon ako natigilan. Hindi iyon ang inaasahan kong ugali mula sa kanya. Dahil pagod na rin ako sa lahat at gusto ko na ring mabawasan kahit konti ang bigat na nararamdaman ko, ay hindi na ako nagdalawang isip. Kwento ko na sa kanya ang lahat, Mama Mia. Mula sa problema ko kay Gab, sa bigat ng responsibilidad sa bahay, sa mga anak namin, sa sakit ng nanay niya, at sa pakiramdam na parang mag-isa na lang akong lumalaban. Habang nagsasalita ako, tsaka ko lang napansin na siya ay tahimik lang na nakikinig sa akin. Walang panghuhusga, walang pagputol ng kwento ko. Ako mismo ay hindi makapaniwala sa ginagawa ko, Mama Mia. Hindi ko akalaing darating ang araw na magbubukas ako ng mga sugat ko sa harap ng taong minsan kong itinuring na kaaway at hindi ko pinili. Siya ang taong pinakaayaw kong makapasok sa buhay ko noon, pero ngayon, siya patong nakikinig sa lahat ng mga hinaing ko sa buhay. Nang matapos akong magsalita, akala ko ay tapos na ang lahat. Pero bigla niyang ibinalik sa akin ang isang tanong na hindi ko inaasahan. Hindi ba pumasok sa isip mo kahit minsan kung ano kaya ang buhay mo ngayon kung pumayag kang ikasal sa akin? Direkta ang tingin niya sa akin
Walang emosyon sa mga mata pero ramdam ko ang bigat ng tanong niya. Sa sandaling yun ay parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako nakasagot. Para akong naging bato, Mama Mia. Nakaupo lang at walang masabi. Hindi dahil galit ako kundi dahil sa unang beses ay hinarap ko ang tanong na matagal ko nang iniiwasan maging sa sarili ko. Hindi ko alam kung handa na ba akong sagutin ang tanong na yon, kahit sa sarili ko man lang. Sa totoo lang, Mama Mia, matagal ko nang iniisip ang tanong na yon kahit bago pa yon itanong ni Wei sa akin. Lalo na sa mga panahong pagod na pagod ako. Kapag pakiramdam ko ay ubus na ako. Madalas pumapasok sa isip ko kung paano kaya ang buhay ko ngayon kung hindi ko sinuway ang papa ko. Kung sumunod na lamang ako, kung hindi ako lumaban at hindi ko pinili ang landas na tinahak ko. Minsan tinatanong ko ang sarili ko kung paano kaya kung ako ang nasa posisyon ng Achi ko ngayon. Kung ako ang nagpakasal kay Wei. Sa tuwing nakikita ko si Achi, isang tingin pa lang ay alam mo na maganda ang buhay niya. May magarang sasakyan, may luxury bags, may kakayahang magbakasyon sa iba't ibang bansa kahit kailan niya gustuhin. Hindi niya kailangang mag-alala sa pang-araw-araw na mga gastusin. Hindi niya kailangang pumasok sa trabaho araw-araw kung ayaw niya. At higit sa lahat, hindi niya kailangang isipin kung sino ang mag-aalaga sa mga anak niya dahil kaya niyang kumuha ng kahit ilan pang yaya. Hindi ko maiwasang ikumpara ang buhay ko sa buhay niya, kahit ayaw ko, Mama Mia. Hindi po yun inggit. Ang nararamdaman ko ay mas mabigat pa kaysa sa inggit. Pagsisisi. Yun ang nararamdaman ko, Mama Mia. Pagsisisi sa mga desisyong ginawa ko, sa mga pinili kong landas at sa mga pagkakataong binitawan ko dahil naniwala akong sapat ang pagmamahal. Iniisip kong naging mas madali sana ang lahat kung pinili ko ang buhay na inihanda na para sa akin. Kung pinili ko sana yon, hindi ko na sana kinailangang magbanat ng buto sa araw-araw. Hindi ko sana kinailangang tiisin ang pagod, ang sakit at ang pakiramdam na mag-isa lang akong lumalaban. Masakit aminin kahit sa sarili ko. Pero may mga gabi na pinagsisisihan ko ang mga naging desisyon ko, Mama Mia. Hindi dahil hindi ko mahal ang mga anak ko o dahil wala nang halaga sa akin ang mga taong kasama ko ngayon. Kundi dahil napagtanto ko na ang pagmamahal pala ay hindi sapat para gawing magaan at masaya ang iyong buhay. Simula noong nag-usap kami ni Wei tungkol sa buhay ko ay napansin kong mas naging mabait siya sa akin. Iba na ang pakikitungo niya. Mas maingat at mas may concern. Madalas niya akong ipatawag sa opisina niya para lang kumustahin kung ayos lang ba ako o kung kinakaya ko pa ba ang trabaho. Nung una iniisip ko na baka ginagawa niya lang yun bilang boss at dahil na rin sa koneksyon ko kay Achi. Pero habang tumatagal ay napapansin kong kakaiba na ang mga kilos niya. Sa tuwing magkausap kami, hindi ko maiwasang mapansin ang pagtitig niya sa akin. May lalim. May kakaibang lambot na hindi ko maintindihan. Nung una, pinagkibit-balikat ko lang yon. Ayokong bigyan ng kahulugan dahil alam kong komplikado ang lahat. Siya ang lalaking tinakbuhan ko noon. Ang lalaking pinakasalan ng Achi ko para mailigtas ako noon. Ayokong mag-isip ng kahit na ano, lalo na yung magpapagulo pa lalo sa buhay ko. Dumating ang araw ng anniversary ng kumpanya. May malaking event at halos lahat ng empleyado ay nandun. Wala noon si Achi dahil nasa China siya at may inasikaso tungkol sa negosyo ng papa ko. Dahil doon ay si Wei ang nag-asikaso ng buong event at naiwan siya sa bansa. Maayos naman ang takbo ng celebration at naging masaya naman ang lahat. Pagkatapos ng event, nagkayayaan ng mga office mate ko na magtuloy ng isang inuman sa isang bar na malapit lang. Hindi na sana ako sasama dahil iniisip ko ang mga anak ko sa bahay. Pero dahil pinilit nila ako at dahil sinabi na rin ni Wei na ihahatid na lang niya ako pauwi,
para mas mabilis ang biyahe ko ay pumayag na lang ako. Hindi ko inakalang ang simpleng pagpayag ko noon ay ang magiging simula ng isang bahagi ng buhay ko na kailanman ay hindi ko iniisip na mangyayari, Mama Mia. Habang nag-iinuman ang mga katrabaho ko, naramdaman ko na gusto ko nang umuwi. Pagod na rin ako at gusto ko nang makapiling ang mga anak ko. Nagpaalam ako at nagdesisyon nang umuwi at umalis. Hindi na sana ako magpapahatid kay Wei at balak ko na lang na maghintay ng tricycle. Pero naging makulit siya at sinabing mas mabuti nang ihatid na niya ako. Iniisip daw niya ang magiging galit ng atsi ko kung mapahamak ako. Sa biyahe pa uwi ay tahimik lamang kami. Walang usap-usapan, walang tawanan. Hanggang sa bigla niyang itinabi ang sasakyan sa gilid ng daan. Hindi pa man ako nakapagtanong kung bakit ay bigla na lang siyang lumapit at hinalikan ako. Isang halik na hindi ko inaasahan, Mama Mia. Isang halik na tumagal at isang halik na hindi ko naiwasan. Sa sandaling iyon ay tila ba huminto ang lahat. Ang pagod ko, ang mga problema ko, ang bigat ng buhay ko. Lahat yun ay parang nawala kahit sandali lang. Hindi ko alam kung tama o mali ang nangyari. Ang alam ko lang sa gabing yun, may isang linya na tuluyan ng nabura. At hindi ko na alam kung paano ko pa ibabalik iyon sa dati. Pinilit kong kumuwala sa mga halik ni Wei. Alam kong mali iyon. Sobrang mali. At hindi ko kayang hayaan ang sarili kong mapasok sa ganong sitwasyon. Nang makawala ako, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Dapat ba akong magalit o dapat ko na lang bang tanggapin na nangyari na nga iyon? Ang daming tanong na nasa isip ko na wala namang kasagutan. Ang bigat ng sitwasyon na parang bumagsak sa dibdib ko. Sinabi ko kay Wei na hindi na yun kailanman pwedeng maulit. Hindi ko gugustuhing masira ang relasyon niya at ng atsi ko dahil lang sa isang pagkakamali. Pero ang sagot niya sa akin ay sunod-sunod at hindi ko inakala. Sabi niya matagal na raw hindi maayos ang relasyon niya at ni Atsi. Nagsasama lang daw sila para sa mga bata, para sa kapakanan ng mga pamilya namin at para sa negosyo. Alam daw niya at ng Atsi ko na hindi nila totoong minahal ang isa't isa. Pinagbigyan lang nila ang mga kagustuhan ng mga magulang nila. At nang dumating pa sa punto na sinabi ni Wei na kung tatanungin siya, noon pa raw ay ako na ang totoong gusto niya. Hindi ko alam kung ano ang dapat magiging reaksyon ko, Mama Mia. Dahil ang totoo, si Wei daw pala ang nagsabi sa papa ko na ako ang gusto niyang pakasalan dati. Hindi ko inaasahan yon. Parang bumagsak sa akin ang lahat ng iniisip ko noon. Ang pinakamatindi pa ay nang sinabi niyang tungkol sa panlalalaki ni Atsi. Ayon sa kanya, alam niyang may ibang lalaki daw ang atsi ko at hinayaan na lang niya ito dahil alam niya kung ano ang magiging sagot nito kapag kukomprontahin niya ito. Hindi ko akalain yon, Mama Mia. Sa buong buhay ko, sobrang tapat at matatag ang pagkakakilala ko kay Atsi. Ang huling bagay na gugustuhin kong paniwalaan ay yung sinasabi ni Wei na may ibang lalaki siya. Pero ininsist ni Wei na totoo ito. Maraming beses na raw niyang nahuli si Atsi at may mga ebidensya daw siya. Hindi lang daw niya matukoy kung sino ang lalaki. Hindi naalis sa isip ko ang lahat ng narinig ko habang papauwi ako. Paulit-ulit sa isip ko, Mama Mia, ang mga sinabi ni Wei. Parang nanghina ako sa nangyari at sa mga nalaman ko. Pagdating ko sa bahay, mahimbing na natutulog ang mga anak ko. Tulad ng dati, wala na naman si Gab sa bahay. Hindi ko na naman alam kung nasaan siya. Matapos ang halik na nangyari sa pagitan naming dalawa ni Wei, lalo niyang hindi itinago ang nararamdaman niya sa akin. Pilit akong umiiwas sa abot ng makakaya ko, Mama Mia, at alam ng Diyos yun. Ginawa ko ang lahat para maglagay ng distansya sa pagitan naming dalawa. Pero may mga pagkakataon na hindi ko talaga siya maiwasan dahil madalas kaming nasa iisang lugar. Magkasama sa trabaho at may mga bagay na kailangan naming pag-usapan. Habang tumatagal, mas lalo akong napapagod lumaban.
Sabi nga nila, hindi raw dapat nilalabanan ng tukso kundi hiniiwasan. Pero paano ko nga ba yun maiiwasan kung parte na siya ng araw-araw kong buhay? Hindi ko siya pwedeng basta na lang alisin. Hindi ko pwedeng basta talikuran ng trabaho ko, lalo't yun lang ang bumubuhay sa mga anak ko. Ang mga halik na iniwasan ko noon ay unti-unti ko nang hinahanap-hanap. Doon ako lalong natakot sa sarili ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Litong-lito ako dahil ba yun sa panlalamig ni Gab sa akin? O dahil sa mga ginagawa ni Wayne na pagpapakita ng pagpapahalaga sa akin? Hindi ko alam kung naghahanap lang ba ako ng lambing dahil matagal na akong nag-iisa kahit kasama ko naman ang asawa ko. O kung talagang may nabubuong damdamin na sa pagitan namin ni Wayne. Simula kasi nang mapalapit kami sa isa't isa ay tinutulungan na rin niya ako financially para sa mga anak ko. Hindi ko man hiniling ay kusa niya itong binibigay at ginagawa, Mama Mia. Malaki ang naging ginhawa noon sa buhay namin. Hindi na ako araw-araw nag-aalala kung papaano ko hahatiin ang pera ko. Unti-unti bumabalik ang mga bagay na matagal nang nawala. Ang ginhawa, ang seguridad, at ang pakiramdam na may sumasalo sa akin. Minsan tinatanong ko ang sarili ko kung nasabik lang ba ako sa ganung buhay ulit? Dahil ba matagal akong nagtiis sa hirap kaya madali akong natukso? O dahil mas ramdam ko ang init, ang pag-aalaga at ang presensya ni Wei kaysa kay Gab na halos wala na sa bahay lagi at wala na rin namang pakialam sa amin ng mga anak niya. Hanggang sa ang dating halik lang ay mas lumalim, Mama Mia. Hindi na yun isang beses lang. Unti-unti ay gumagawa na kami ng paraan para lagi kaming magkasama ni Wei. May mga pagkakataon na magkasama kami buong araw sa isang kwarto at may mga gabing umaabot hanggang madaling araw. Alam kong mali. Alam kong bawat pagkakataong iyon ay isang pagkakasala, hindi lang kay Gab, kundi pati mismo sa Achi ko na naging kakampi ko buong buhay. Maraming beses kaming nagkasala ni Wei. At sa bawat pagkakataon ay mas lalo po akong nababaon, Mama Mia. Parang mas lumalalim ang hukay na hinuhukay ko para sa sarili ko. Alam kong mali ang ginagawa namin, pero parang wala na akong takas at hindi ko na kayang umatras. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, kinausap na lang ako bigla ni Achi. Ramdam daw niya na may pagbabago sa asawa niya at pakiramdam niya ay may mali raw itong ginagawa. Sa sandaling yun ay biglang bumigat ang dibdib ko. Tinamaan po ako ng matinding guilt, Mama Mia. Hindi ko kayang tingnan ang Achi ko sa mata habang sinasabi niya ang mga bagay na yun sa akin. Ayokong masaktan siya. Ayokong malaman niya ang totoo tungkol sa aming dalawa ng asawa niya. Mas lalo akong nalito dahil mahal ko ang Achi ko at utang ko sa kanya ang maraming bagay sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko puputulin ang namamagitan sa amin ni Wei. Gusto kong itigil pero parang huli na yata ang lahat. Ilang araw nang magulo ang isip ko. Kulang sa tulog, kulang sa lakas. Lalo pang gumulo ang lahat nang makumpirma kong buntis ako, Mama Mia. Lalong naging komplikado ang sitwasyon. Kung dati, si Achi ang una kong tinatakbuhan tuwing may problema ako, ngayon ay hindi ko na yun magawa. Hindi ko siya pwedeng lapitan dahil parte ng pagbubuntis ko ay ang asawa niya mismo. Isang sekreto iyon na hindi niya pwedeng malaman. Gulong-gulo ako nung mga araw na yon. Alam kong maraming masasaktan kapag nabunyag ang lahat. Pero hindi ko na kayang dalhin ang bigat mag-isa. Araw-araw akong nilalamon ng aking konsensya. Sa huli ay gumawa ako ng desisyon na alam kong tama kahit masakit. Nagdesisyon akong aminin ang lahat sa Achi ko. Gusto kong matapos na ang guilt na nararamdaman ko. Nung gabing iyon, Mama Mia, buo na po ang loob ko. Alam kong wala nang makakapigil pa sa akin. Tinawagan ko si Achi at gusto ko sanang makipagkita sa kanya para sabihin ang lahat ng personal.
Pero sinabi niyang may importante siyang aasikasuhin at hindi kami pwedeng magkita sa gabing iyon. Kinabukasan na lang daw kami mag-usap. Mabigat ang dibdib ko pero umasa ako. Umasa ako na magiging maayos ang pag-uusap namin kinabukasan. Handa akong humingi ng tawad. Handa akong lumuhod at magmakaawa. Handa akong harapin ang galit niya kung yun ang kapalit ng katahimikan ng aking konsensya. Makalipas lang ang isang oras mula nang tawagan ko si Achi, ay may tumawag sa akin mula sa isang unknown number. Ang sinabi sa akin ay tungkol kay Gab. Naaksidente raw siya, Mama Mia, at dinala sa ospital. Parang biglang nanlamig ang buong katawan ko. Sinubukan kong tawagan si Achi dahil siya lang ang alam kong makakatulong sa akin sa mga ganitong oras. Pero hindi siya sumasagot, Mama Mia. Dali-dali akong pumunta sa ospital. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. Parang naka-autopilot lang ang katawan ko. Pagdating ko, laking gulat ko nang makita ko roon ang papa ko, ang aya ko, at si Wei. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Imposibleng nandun sila para kay Gab. Yun ang unang pumasok sa isip ko. Mama Mia, dun ko nalaman ng katotohanang hindi ko kailanman naihanda ang sarili kong tanggapin. Wala na si Gab. Dead on arrival daw siya ayon sa mga pulis. At hindi lang siya ang kasama sa aksidente. Kasama niya, walang iba kundi ang Achi ko, Mama Mia. Sila ang nasa loob ng sasakyan na binangga ng isang 10-wheeler truck. Ayon sa report, si Gab ang nagmamaneho ng sasakyan ni Achi. Galing daw sila sa isang restaurant at ang aksidente ay nangyari few kilometers away lang mula sa kondo na property ng Achi ko. Hindi malinaw sa akin ang lahat. Parang may kulang. Parang may mga detalyeng hindi tugma. Pero wala na akong lakas noon para magtanong. Parang tumigil ang utak ko sa mga sandaling yon. Hindi ko maramdaman ang katawan ko, Mama Mia. Higit pa sa sakit ng pagkawala ng lalaking minahal ko ay ang pagkawala ng Achi ko. Ang tanging taong kakampi ko sa buhay. Pero kasabay ng sakit ay ang mga tanong na paulit-ulit na gumugulo sa isip ko. Mga tanong na hanggang ngayon, pakiramdam ko ay wala pa ring kasagutan. At baka kailanman ay hindi ko na malalaman ang totoo. Matapos ang lahat ng nangyari ay pinili kong magpatuloy para sa mga anak ko. Hindi po madali ang maging mag-isa sa pagpapalaki ng 4 na anak. Minsan hindi ko lubos maisip na sa edad kong 30 ay parang napakarami ko ng hirap na hinarap sa buhay. Habang ang iba kung kaedad ay nagsisimula palang humarap sa realidad ng buhay, ako ay walang ibang choice kundi bumangon kahit pakiramdam ko ay wasak na wasak ako. Umalis ako sa trabaho ko at hindi ko na muling kinausap pa si Wei. Walang closure na naganap sa pagitan namin. Walang huling pag-uusap, walang paliwanag. Pero pakiramdam ko ay malinaw na rin sa kanya ang naging desisyon ko. Mas pinili ko pong manahimik at lumayo. Hindi ko rin pinaalam kay Wei ang tungkol sa pinagbubuntis ko, Mama Mia, bilang respeto na rin sa pagkawala ni Achi. Ayokong magdagdag pa ng komplikasyon sa isang kwentong puno na ng sakit. Alam ko sa sarili ko na may ideya siya tungkol sa bata. Ramdam ko yon sa paraan ng paminsan-minsan niyang pangangamusta sa amin. Sa dami ng hindi magagandang nangyari sa buhay ko, masasabi kong unti-unti na ring nagiging maayos ang lahat. Hindi man ako tuluyang nakabalik sa poder ng papa ko, pero sinusubukan naman naming maging maayos. Nakakapunta na po ako sa bahay niya tuwing may mga mahahalagang okasyon. Kasama siyempre ang mga anak ko. Hindi pa rin perpekto ang relasyon naming mag-ama pero sapat na yun para sa akin. Sapat na ang makita niyang lumalaki ang mga apo niya. Sapat na ang pakiramdam na hindi na talaga niya ako tuluyang itinakwil.
Mama Mia, gusto kong ikwento ang bahaging ito ng buhay ko dahil hanggang ngayon, masakit pa rin sa akin ang pagkawala ng dalawang taong mahalaga sa buhay ko. Si Gab, ang unang lalaking minahal ko at ang atsi ko. Dalawang taong minahal ko sa magkaibang paraan pero pareho ang iniwang puwang sa puso ko. Tuwing malapit na po ang Pasko, hindi ko maiwasang bumalik ang lahat ng sakit. Mas malinaw ang alaala dahil nangyari ang lahat bago ang Pasko, 2 taon na po ang nakakalipas. Sa panahong dapat ay puno ng saya. Sa totoo lang, marami pa rin akong katanungan. May mga bagay na gusto kong malaman. Kung ano ba talaga ang totoo. Kung ano ang nasa likod ng malagim na aksidenteng kumitil sa buhay ng 2 taong mahal ko. Pero sa kabila ng lahat, pakiramdam ko ay hindi pa ako handa. Hindi pa ako handang madagdagan ang sakit na matagal ko nang pasan-pasan. Kaya pinili kong wag na lang munang mag-usisa. Wag na lang maghukay pa ng katotohanan at baka tuluyan na akong durugin nito. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay may guilt pa rin sa puso ko. Guilt na hanggang sa nawala si Achi ay hindi niya nalaman ang buong katotohanan tungkol sa akin at kay Wei. Nawala siya na buong puso pa rin ang pagmamahal niya sa akin sa kabila ng mga kasalanan na nagawa ko sa kanya. At yun ang isa sa mga sakit na alam kong dadalhin ko po habang buhay. Salamat po sa pagbabasa at pag-intindi ng kwento ko, Mama Mia, kahit na mahaba at medyo magulo ito. Pasensya na rin po kung may mga salitang hindi tugma o medyo mahirap intindihin. Dahil sa paggamit ko ng Google Translate dahil hindi talaga ako ganun kalalim lalo na sa mga Tagalog words. Sana maintindihan nyo pa rin itong na-share kong kwento. Hanggang dito na lang, Ali. Ay, grabe naman ang kwento ng buhay ni Ali. Pero Ali, kung ayaw mong may masabi akong hindi mo magustuhan, ay pwede ka nang umalis. Pwede ka nang umalis sa puntong ito ng kwento. Pero maraming salamat sa pag-share mo ng kwento mo, ha? Pero siguro, matalino ka namang bata. Hindi ka na pa pala bata. 30 ka na pala. Halos magkaedad lang pala tayo. So, matalino ka namang babae, diba? You are a strong and intelligent woman. So, alam kong may idea ka na rin kung bakit magkasama sa aksidente si Gab at ang Achi mo. Pero, bilib din naman ako sa naging desisyon mo at para sa akin, tama yung desisyon mo. Kasi lalo na ngayon na unti-unting nagiging maayos na ang relasyon mo sa pamilya mo, ayusin mo na lang talaga ng tuluyan at huwag ka nang makipag-ugnayan pa kay Wei. Pwede naman niyang malaman ang tungkol sa anak ninyong dalawa kasi karapatan naman niya yun. Diba sabi mo 2 years ago na yun, so 1 year mahigit na yung bata, diba? So sana maging maayos na ang lahat, sana mapag-usapan at sana dumating yung point na magiging handa ka na para harapin ang katotohanan, lalong-lalo na ang katotohanang bumabalot sa pagkamatay ni Gab at ng iyong kapatid. Okay? Pero kung hindi ka pa handa, hindi rin naman kita pipilitin. Buhay mo naman yan. Pero sana dumating ang puntong maging handa ka na dahil para sa akin, kung hindi ka buo bilang isang tao, bilang isang babae, hindi ka rin magiging buo para sa mga anak mo. So para maging buo ka, harapin mo ang katotohanan. Yun lang talaga ang natatanging paraan. Maging matapang ka sa pagharap ng katotohanan na alam mo kung ano sa puso mo. O, diba? Grabe naman ang kwentong ito. Umabot ng 1 hour and 12 minutes or 13 minutes. So maraming salamat sa inyong patience sa panonood at pakikinig ng kwentong ito. Please do like and share this video at syempre huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at mag-click ng notification bell, lalong-lalo na kung hindi pa po ninyo iyan nakiklik, okay? Bago tayo umalis, hi and hello muna ako as usual sa atin pong mga members. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta. Hello ako sa ating mga miyembro ng ating channel na si Benson Boyser, si Smackdax, out on the floor, Smackdat pala yun. Colleen Bueno, Diane Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Thank you very much
sa walang sawa ninyong pagmamahal, pagsuporta, at syempre, ang hindi nyo pag-skip ng ads. At hindi lang naman sila, no? Kasi etong ating mga subscriber din naman dito, hindi rin naman to nagsiskip ng ads, kaya thank you so much. Julieta Estralobio, Global Lust, grabe naman tong pangalan na to. Hi kay Ellie Nalin, Rica Bitonio, maraming salamat. Hi ako kay Aprilyn Rivera, classmate ko dati, hello sa'yo. Hi din kay Christina Season, Mercedes Esteban, at sa lahat ng ating mga tagapakinig na araw-araw tayong minamahal. Thank you so much. At happy Christmas season pa rin sa inyo. Happy holiday sa lahat. At naway na-enjoy nyo ang inyong holiday break. At naway hindi nyo pa rin ako iniiwan kahit naka-holiday break kayo. Mwah! I love you all so much. Ako po si Mama Mia. Bye-bye!